nasaan na po yung ating witness na si Ginoong Gutesa? Because yung kanya pong testimony ay napakalaki po. Lahat po tayo nagimbal dito. So we want to find out, is he okay? Where is he at? Is he still alive? Is he dead? Ano nangyari? Mr. Chair, Department of Justice would not be in any position to ascertain the whereabouts of Mr. Gutesa. As far as we know, he did testify here in the Senate Blue Ribbon Committee, but the Department of Justice never had any interaction with him after that particular testimony. There was no representation made as to his interest in being covered by the program or being granted any protection. And we know for a fact that the intervention by the Witness Protection Program is something which is done voluntarily by the one who is making the application. Inasmuch as there was no application made, we have not had, since the time of his testimony here before the Senate Blue Ribbon Committee, any interaction with Mr. Gutesa. So we would not be in a position to say where he is right now or what his condition is, sir. Mr. Chair, may I ask the Secretariat if we sent out subpoena or invitation to Mr. Gutesa? Because I'm concerned po. I mean, he made a lot of revelations here during the last meeting when he was here. So we want to find out gusto ho natin siyang tanungin, where did you get all this information? Pero tila wala ho siya. Now, did we invite him? Yes, Mr. Vice Chairman. We sent an invitation to his known address, nakalagay sa kanyang driver's license sa Taguig. Pero even when the investigation was conducted by the executive judge, wala na po siya doon sa kanyang last known address. So what we did in the Blue Ribbon Committee, we sought the assistance of the Honorable Marcoleta kung sakaling meron siyang contact o may sa darating na panahon magkakaroon siya ng contact ay tulungan niya tayo na malocate at para makapag-testify na muli si Technical Sergeant Gutesa. So ang sagot po ni Honorable Marcoleta, wala rin po siyang contact kay Orly Gutesa. Isa pang katanungan dyan, Mr. Chair, at nagtatanong po yung mga kababayan ho natin, ano po ang mangyayari ngayon sa kanyang salaysay? Are we going to submit it? Dahil kung tayo po ay mag-wind down na dito po sa ating investigation, are we going to submit it to ICI, Mr. Chair? The sinumpang salaysay remains valid as far as the Blue Ribbon Committee is concerned. Nagkaroon lang naman siya ng problema doon sa kanyang pagkanotaryo. And hindi naman po siya sumipot sa DOJ, sa Ombudsman, even sa ICI. So wala po tayong magagawa doon. But as far as the committee is concerned, pag tayo po ay nag-submit ng ating committee report, yung kanyang sinumpang salaysay, as I mentioned earlier, remains valid. Kasi yun naman ay sinumpaan niya ng bukod dito sa harapan ng komite.